Hello? Good day. This is Christina Samonte from SSS. Buli tumawag kayo kasi nahirapan akong mag-login sa app. Under maintenance po kasi ang SSS website. Pwede ko po kayo tulungan i-download ang new SSS app para hindi nyo na po kailangan pumunta and pumila pa sa SSS. Ganito nagsimula ang scam. Alam agad ng caller ang pangalan ng biktima, ang address niya at ang SSS number. Ang mga datos na to nabibili na lang sa black market ng internet. At napili ang biktima mula sa social engineering na dinisenyo ng mga scammer to target the most vulnerable victim. Ang ginawa lang ng biktima ay i-click ang peking link. Wala siyang binigay na iba pang impormasyon. Wala siyang binigay na one-time password. Pero ang ini-install na niya ay isang malware. Napasok na ng mga scammer ang kanyang phone. Kaya na nilang kontrolin ang phone ng biktima mula sa ibang lugar. Ibang nakikita ng biktima sa screen. Pero sa likod ng lure screen na yun, nakakapag-login na ang mga scammer sa kanyang mobile banking apps at cash wallets. Nai-intercept na rin nila yung mga OTP. Ang biktima na ito nalimasan ng higit 1 milyong piso, ang kanyang buong life savings. Sa loob lamang to ng 1.5 oras. Ang malware na ito ay isang banking trojan na kayang gumana sa Android. At hindi kailangan genius kang scammer para magawa to kasi pwede mo na siyang mabili. Ang tawag dito, malware as a service. At for the first time, na-trace ng mga cybersecurity investigator kung saan galing ang malware na to. And all first-hand evidence lead to scam centers in Sihanoukville, Cambodia, kasama ang K99 Triumph City. This is an explosive report from the US-based group Infoblox and the Vietnamese group Trong Loa Dao. Dahil nakakausap sila ng mga dating nagtatrabaho sa scam center na nung tumakas nagtangay ng mga datos. Ito, for example, is a screen recording ng isa sa mga workstation sa scam center. Sari-saring datos ang meron sila para makatarget ng biktima. Ito ay actual video kung paano ang attack ng malware. Iba ang nakikita mo sa screen, pero may nangyayari na sa phone mo nang hindi mo nalalaman. Ngayon ang mga paboritong biktima, Pilipinas, Thailand, Vietnam, and Indonesia. May ibang Pinoy na pinapa-facial recognition pero hindi sa lahat ng panahon kailangan ng biometrics. Ibig sabihin, mawalan ka lang ng presence of mind at mag-click ng link, ubos lahat ang pera mo. Ang nakakatakot dito, nakita ng mga investigator na may central management ang operation na to. Madali siyang i-expand at madali rin siyang mag-adapt sakaling mabisto ng mga otoridad. Ngayong natukoy na kung saan ang scam, mariraid ba ang compound? That's on Cambodian authorities. Because this compound is so well politically connected. Read the entire report on Rappler.